Kasama po natin live dito sa studio ang Constitutional at Political Law Professor na si Attorney Rudyard Avila. Good morning, Attorney. Good morning, Cheryl. Okay, dito muna po tayo sa banta po ni Secretary Aguirre kay Senator De Lima. Yung pong, ano nga po ba itong inciting to sedition? Ano po ang ibig sabihin nito at pasok nga po ba itong mga pahayag ni Senator De Lima? Well, ang inciting to sedition ay pag-uudyok sa publiko na mag-rise laban sa gobyerno. At kung titignan mo mga sinabi ni De Lima kahapon ba niya sinabi ito? Opo. Mukhang pag-uudyok na nga ito. You call the president a serial killer and you tell her, you suggest that not only the other arms of government go against him but rise against him. Okay, kasama na yan. Tingin ko nasa scope ng... Kasama po, pasok sa inciting to sedition. Pasok yan. Maging din po ba yung pagtawag niya ng murderer and sociopathic serial killer? Maanghang po itong mga salita ni Senator De Lima laban po kay Pangulong Duterte sa kanyang press conference. Ano po? Ito po ba ay hindi rin naman po ba siya protektado po ng kanyang absolute privilege bilang senador? Well, protektado siya sa kanyang privilege, but you're not protected against criminal cases. Oh, right. Okay. And if the utterances are bordering on criminal, the first thing that entered my mind nung narinig kong sabihin niya ito, parang nagiging masyadong loose cannon na itong si Senator De Lima. And it's a wild call because I don't think the cabinet will do it and I don't think Congress will do these things. And speaking of the cabinet, ang panawagan po niya sa gabinete ay ideklarang unfit na presidente po si Pangulong Duterte. May kakayahan po ba ang gabinete na gawin ito kung sakali mang may suporta? Kung unang-una ang cabinet yung kakayahan nasa konstitusyon, yung kakayahan ng cabinet na by majority vote sabihin na unfit ang presidente. Pwede. That's in the Constitution. But of course, ang gabinete ay alter ego ng ating Pangulo. Alter ego, yan. And that happens in extreme instances. Okay. Let's remember na yung provision na ito was borrowed from the American Constitution and the various amendments that created this situation. No? At wala pang situation sa history ng United States cabinet na ginawa ito. At pati sa ating sariling kabinete mula noong 1935 Constitution, wala pang ganong sitwasyon. Kailangan napaka-extreme ng instances. At dalawa ang basis ng kanyang charge. No? Number one, sociopath and criminal mind or something to that effect. The third, one of the other instances is if you're sick and you cannot perform your the functions of your position as president. Pero wala tayong nakikitang definite evidence para magpanik ang isang kabineta at itapon nila ang sarili ng presidente. Okay, pag-usapan po natin kung qualifications po ng pagiging Pangulo ang pag-uusapan. Sapat na po ba itong sinasabi nga po ni Senator De Lima na kriminal si Pangulong Duterte para po hindi siya maupo sa pwesto or maalis siya sa pwesto? Well, let's remember that the investigative arms of the government had already said na walang Davao Death Squad, if that's what she's referring to. At ang basis nito siguro ay yung latest development tungkol sa Davao Death Squad kay General. Kay SPO3 Las Cañas po. SPO3 Las Cañas. At wala pang ebidensya to that effect. Kaya nga sabi ko, wild call yan eh. Ito pong may yung expose po, bumaliktad nga po itong CSPO3 Las Cañas at inaasahang didinggin siya ulit next week sa Senate. Ito ho ba ay may magkakaroon po ba ito ng epekto at lalo na kung mapapatunayan po na totoo yung kanyang mga sinasabi, although at this point sinasabi nga na questionable na yung credibility niya, dahil bumaliktad siya bigla. But this time daw po ay magsasabi siya ng totoo. Kung mapatunayan po at may basis na totoo ang Davao Death Squad, impeachable po ba to? Offense? Kung mapatunayan yan, kailangan mo, the second step is you'll have to link him directly to the Davao Death Squad. And
not only do you have to link him directly to the Davao Death Squad, kailangan mo ring i-link na siya yung nag-order ng pagpapatay. Kung ganun nga yung mangyayari kung merong direct evidence na gawin yon, enough to alarm the cabinet. At sabihin na wala na siyang fitness para maging presidente ng Pilipinas. And then also, pwede po, Proseso tapahan yan ng proseso yan. If the cabinet declares him unfit, they send a letter to Congress, which has to vote. And then if that happens, within several days after that, the president can write Congress and say, no, I'm not unfit. And then he's president again. Ganon yung proseso dyan. Ngayon, kung walang nagdi-disagree, and the cabinet again sends another letter to Congress saying na talagang unfit yan, ang mangyayari, magbobotahan ngayon ng Congress and assign to the Vice President yung position, temporarily, yung position ng Presidente until ma-determine nila yung ebidensya ng unfitness. Mahaba-haba So po mahabang proseso yan. At napaka-political. Remember that the Vice President comes from a different political party. So, And pag pinag-usapan po natin na yung impeachment, ay kahit anong pag-intindi mo dito ay numbers game it's pa a rin. numbers game. It's a very political, and we've seen that, napaka-political. Even maski na sa impeachment ni President Clinton noon, no? Na-impeach nga siya sa Congress, na hindi naman siya pumasa sa trial. Nakalusot naman siya sa trial. So napakahirap na proseso yan. That will take months or years. Okay, balikan ko lamang po itong kay SPO3 Las Cañas. Ano po ang magiging epekto ng pagbaliktad niya? Hindi ho ba, katulad ng sinasabi, ay grounds po ito for perjury? Well, grounds for perjury yan. Definitely grounds for perjury yan. Ngayon, ang epekto ng pagbaliktad niya, dapat tingnan natin kung anong ebidensya niya. Okay. Kasi he already made a declaration na sinasabi niya dati na walang Davao Death Squad. So, yung titignan mo yung circumstances kung bakit siya biglang bumaliktad. Ko-consider po yun. Yung isang thing na nag-strike sa akin nung nakita ko siya on TV, ibang-iba yung itsura niya dun sa, parang medyo haggard at stress siya masyado. I think he went through a transplant, according to my source, ano po. And then, ang sinasabi po ay spiritual daw yung kanyang pagbaliktad. Parang after the transplant, nagkaroon ng, parang humingi siya ng spiritual guidance sa mga pari, and then ito yung kaya niya napagdesisyonan na magsabi na talaga daw ng totoo. Yun po yung base sa aking nakausap. Well, again, the transplant itself can be torn to pieces. Kasi after a transplant, you take a lot of drugs. You take steroids, you take things to suppress the immune system. Ang dami-dami mong kinukuhang drugs. And I can get witnesses to say na apektado yung kanyang mentalidad dahil doon sa drugs na kinukuha niya dahil sa transplant. So napakabigat po nito kasi para po sa isang tao na bumaliktad at alam niyang makakasuhan siya ng perjury, malaking konsiderasyon na po iyon. Oo, hindi natin alam kung ano yung circumstance behind that. It could be malicious or it could be just because of the drugs or it could be on something, an honest transformation. Pwede rin pong totoo. Pwedeng totoo. Opo. Pero hindi po sapat yung kanyang kwento lamang at pananalita. Kailangan may ebidensya. At alam mo, dahil sa napaka-politika ng sitwasyon, maraming papasok na factors dyan. Papasok ka ng doktor to explain kung bakit biglang nagkaroon ng change of mind. May ebidensya tayo na baka masurpreso tayo at hindi natin alam kung anong ebidensya yon. So kung sakali mamakitaan po talaga ng truth, maari po itong hindi na umusad yung perjury. Ganun po ba yon? Well, kung may kernel of truth yan, totoo, maring hindi umusad yung perjury. Ngayon, doon ka na papasok sa political game ila. Kung totoo nga yung sinabi, dalawang factors dyan. Una, pasok ba ito sa impeachable offense? Because this was committed before he became president. And he had already been cleared by some government institutions. Yes. I think the Office of the Ombudsman at that time. Second, do we have the numbers to go into impeachment?
Attorney, Professor, marami pong salamat sa inyong oras. Attorney Rudyard Avila, isang constitutional at political law professor. Thank you very much. Good morning po.